Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dumaldal na naman po si Benji Magalong. Ito yung mga kaori ni Kiko Barsaga, saka ni Leandro Leviste. Ito kumbaga yung lolo. Lolo ni Leviste, saka ni Kiko Barsaga. Parehas yung parehas ang tama ng ulo. Ano kasi niya, Mr. Maravillas, yung dinaldal? Yan, sabi niya. Maski na may intensyon na mag-appoint ulit ng commissioner, wala na siguro mag-volunteer. Kaya siguro, pinakamagandang course of action dyan ay i-terminate na ang ICI, sabi ni Benji Magalong. Napakalinaw po yung creation ng ating Pangulo ng ICI. Interim body, may sunset clause nga po. Mamaya, pag-usapan natin mga kababayan yung disenyo ng ICI. But before natin ipagpatuloy yung ating discussion mga kababayan, gusto ko munang magpasalamat sa inyo kasi napakarami, hindi ko maisa-isa. Napakarami yung nagpaabot sa atin ng greetings, ng happy birthday, pati belated happy birthday. Maraming salamat sa inyo. At gusto ko rin palang batiin itong viewer natin dyan sa Canada, si Benson Lamarca. Yan sabi niya, happy birthday sir. Sir Dante, stay healthy and continue support our great PBBM. Ingat lagi with your family and God bless. From Edmonton, Alberta, Canada. Paki-announce na lang sir sa live vlog mo if paki-inform o text sa akin kung i-announce mo itong greetings ko sa inyo. Salamat po. Maraming para mapanood ko sir. More power sir. Ito na po yung ating greeting sa inyo. Si Benson Lamarca dyan sa Edmonton, Alberta, Canada. May isa pa tayong igigirit na laging nasa pag-antabay sa atin. Taga rito lang, si Tony Serrano. Hello Tony. Ayan, pati yung kapatid niya daw, si Tony Serrano. Taga rito lang sa amin, sa Legazpi City. Nagkita kami sa wake ng namatay naming kamag-anak. Kamag-anak actually ni Mrs. Si Achu Isong Asopardo ng Buyuan, Legazpi City. Doon kami nagkita. Saka pala si Dr. Mendoza. Maraming salamat sa panonood sa ating mga vlogs. Nasundan tayo dito sa sa YouTube. Dati mga tagapakinig ko po sila sa radyo. Lagi nating na-interview tong si Dr. Mendoza, dating provincial health officer dito sa Albay. Nag-retire na siya at saka din ng College of Medicine sa Bicol University College of Medicine. Laging nanonood sa atin. Maraming salamat po sa inyo. Nasundan pala ninyo ako rito sa YouTube, sa social media. Ito nang uso Pinaglipasan na yung mainstream media. Mayroon pa naman po na nanonood, nakikinig sa mainstream media. Pero yung mainstream media, sumama na rin sa social media. Kaya sinabayan nila yung pagbabago sa technology. O ngayon, balikan natin yung mga pinagdadaldal ni Magalong kasi sabi nga natin, ito yung lolo ni Kiko Barsaga at sa Kanilibiste. Pari-parehas sila mag-isip, pari-parehas pabida, pari-parehas DDS. Si Libiste, DDS congressman. Kaya sila maiingay mga kababayan. Pero itong si Magalong, binigyan siya ng pagkakataon na mag-imbestiga mga kababayan. Inappoint ng ating Pangulo as special advisor ng ICI nang masabit yung kanyang lungsod sa controversy sa pagpagawa ng tennis court dyan sa Baguio City. Biglang naging defensive si Magalong. Gusto lang ni Magalong manilip ng iba. Ayaw silipin yung kanyang sariling bakuran. Isa totoo lang po. Sige daldan ni Magalong. Pero mismong sa kanyang bakuran at paligid niya, hindi niya nakikita yung mga irregularities po.
At saka itong sinasabi po, mamaya yung mga irregularities sa paligid niya, pag-usapan natin. Dito muna tayo sa kanyang sinabi po. Wala nang may gustong maging ICI commissioner daw, sabi ni Magalong. Sabi dito sa report ng News 5, inihayag ni dating independent special advisor, ICI special advisor at Baguio City Mayor Benjamin Magalong na mas mabuti pang wakasan na ang komisyon kasunod ng pagbibitiw ni na Rosana Fajardo at Trujillo Singson bilang commissioner nito. Kung wala na hong quorum, hindi na ito makapag-proceed sa kanyang mga trabaho. From the mandate of the ICI, especially po niyan, kung wala na talaga hong mapipili pang ibang mga commissioner, siguro ay i-terminate na rin nila ang komisyon, sabi ni Magalong. Maski may intensyon na mag-appoint ulit ng commissioner, wala na sigurong mag-volunteer. Kaya siguro pinakamagandang course of action dyan, i-terminate na lang, sabi ni Benji Magalong. Yung ating Pangulo po, from the very start po, yung ICI, ang design niya is ad hoc committee. Sabi nga natin po, may sunset clause po siya. Yan, napakalinaw sa section na 20 ng Executive Order number 24 ng ating Pangulo. Sunset clause, the ICI shall be rendered functus officio upon the accomplishment of the purposes for which it was created or unless sooner dissolved by the President. So anong problema ninyo? From the very beginning, yung disenyo ng ICI, ad hoc body lang po siya. Interim, temporary, yung nature niya mismo. Kasi nga po, tumutulong lang siya para lang mapabilis yung investigasyon. Iba po yung mga anomalya ang nag-iimbestiga po yung ombudsman. Kaya nga po yung mga investigation na sinagawa ng ICI, turn over nila, nirefer nila sa ombudsman for the filing of cases. Napakalinaw yon. At ito yung latest na sinabi ng ating Pangulo. Ayan o. Marcos 6 passage of bill creating IPC. Yan o. Amid the resignation of 2 commissioners of the Independent Commission for Infrastructure, President Marcos would rather see the passage of a bill seeking to create an Independent People's Commission or IPC, sabi po ng Palasyo Malacanang noong Sabado. So anong problema ni Magalong? Basta lang si Magalong makadaldal. Pati yung mga critics. So anong problema ninyo? And in fact, sa statement na pinalabas mga kababayan ni Fajardo, napakalinaw. Nag-resign na siya kasi kumpleto na. Na-accomplish na niya yung kanyang trabaho. At nagpalabas din ng statement mga kababayan si Andres Reyes, chairman ng IPC o ng ICI. Ayan yung statement ni Fajardo mga kababayan. Throughout my tenure, I have developed comprehensive approaches for evidence gathering, prepared detailed work plans, and supervised volunteer efforts in investigation. My contributions have led to the recommendations aimed at improving government procurement and budgeting processes related to infrastructure projects. I have completed the work I set out to accomplish when I was appointed, ensuring that the foundational goals of the Commission have been met. I believe that the investigative and prosecutorial responsibilities will now transition to other agencies such as the Department of Justice and the Ombudsman. Binibigyan lang ninyo ng negatibong kahulugan kasi nga mga DDS personalities kayo. Pag DDS po, laging mapait ang pakiramdam. Laging negative yung mga interpretations ng mga bagay-bagay. Kasi yun ang natura ng pagkatao ninyo. Mga papaitan. Wala kayong nakikitang tama. Lahat lang sa inyo mali unless kayo ang nakaupo. Pag nakaupo yung leader ninyo, tulad ni Sara, yan ang intensyon ninyo eh. Ayan, maliwalas na yung inyong pananaw sa buhay kasi na-accomplish na yung gusto ninyong mangyari. Kaya lang, malabo na mangyari ang inyong mga panaginip. Bangungot lang ang inyo pong kakaharapin. Kasi malamang si Sara, ma-file
pafilan uli mga kababayan ng impeachment case pag lapse ng 1-year bar sa pag-file ng impeachment. Itong si Magalong mga kababayan, kung ano-anong pinagsasabi, tingnan mo muna sa paligid mo. Inapakalinaw, nag-member siya ng ICI. Mismong sa kanyang paligid, hindi niya nakita yung mga irregularities. Di ba? Under his nose, mga kababayan, si Magalong failed to investigate the Yap brothers. Si Congressman Eric Yap at yung kapatid mga kababayan, nasabit doon sa sa rock netting, anomalous rock netting project. Di ba? Ayan rock netting project. Yung mismong in-expose ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Baguio City Mayor Benji Magalong said there is a massive anomaly in the rock netting project discovered in Benguet based on a report. According to the contractor, they spoke with 90% of the rock netting project along Cannon Road is substandard as the materials used reportedly came from only one source linked to the group of Representative Eric Yap. Anong ginawa niya rito? Nagporsyo siya ng investigation, di ba hindi? Sige lang niya ang pa-interview. Mismong in-acknowledge niya, mga kababayan, anomalous yung rock netting projects. Ito siya mga kababayan sa report ng noong August 2025. PBBM slums useless 260 million Cannon Road project. Ito yung nagibang structure at nang mag-inspection siya, nabanggit niya yung rock netting. Kasama pa doon sa inspection ng ating Pangulo, si Magalong. Kaya sige lang niya ang daldal. Ito siya, assets of Yap Brothers, in-house frozen, Marcos Bears. Yung magkapatid na na Yap, mga kababayan, na dating Chairman Committee on Appropriations sa panahon ni Digong, kung saan narilisan, mga kababayan, ang 51 billion pork barrel fund si Polong. Doon sa isyong yon mga kababayan, tahimik itong si Magalong. Very selective siya mga kababayan. Maingay siya pagdating dito sa mga personalities na hindi po kaalyado ng mga Duterte. Pag hindi kaalyado ng mga Duterte, maingay siya. Pag kaalyado na or mismong Duterte na ang involved, tahimik siya. Di ba ba? Yan ang mali dito. Pabida. Ganon din si Liviste. Ganon din si Kiko Barsaga. Mga DDS sila? DDS congressman, DDS mayor. Huwag kami Magalong. Pabida lang po itong mga taong ito Bakit dito sa pagkasabit ni Sara Duterte sa budget insertions, 1 billion ito po. BP Sara Pulong, Roque, imbestigahan din sa budget insertions. Ito yung sabi ni ACT Party List Representative Antonio Tinio, 1 billion. Yung budget insertions 2020. Napunta kay Sara Duterte. Narinig na ninyong dumaldal si Magalong, di ba hindi? Si Kiko Barsaga at saka si Liviste, narinig ninyo, di ba hindi? Pagkasangkot yung mga Duterte at mga kaalyado, tahimik sila. So yan ang tanong natin. Nasaan si Magalong? Bakit hindi dumaldal dito sa mga isyong ito? Sabi si Eric Yap, yung kinasangkutan ng magkapatid na Yap. At ngayon po, si Sara Duterte, lumitaw yung pangalan sa insertion, 1 billion. Si Pulong, pati si Harry Roque. Narinig ninyo na bumuka yung bibig ni Magalong. Di ba tahimik? 2020 ito. May ginawang investigasyon si Magalong. May inilabas na concern. May pahayag sa media. Nagpa-interview tungkol dito. Di ba wala? Ngayon, nagsasalita siya tungkol doon sa ICI. Na yung ICI daw, wala nang magusto na mag-member bilang commissioner. Hindi naman po kailangan kasi yung focus ngayon ng ating Pangulo, yung IPC na. Natapos na yung trabaho ng ICI. Kasi yung ICI talagang dinisenyo po bilang interim body. May sunset clause nga. Napakalinaw doon sa executive order ng ating Pangulo. Selective justice po itong si Magalong, malinaw. Pag may ebidensya, tahimik.
Pag walang ebidensya, maingay. Maingay kay Martin Romualdez. Wala mang maipakitang ebidensya. Lahat ng pa-interview sa media. So malinaw po kung saan naglilingkod itong si Magalong. Hindi po lahat ng maingay matapang. At hindi lahat ng tahimik inosente. Kasi po, kapag ang mga ebidensya ay nasa harap mo na at pinili mong umiwas, hindi yan matatawag na true leadership. Ang tawag dyan, abdication of duty. Malinaw po, mga kababayan, malinaw na selective justice, mga kababayan nitong si Magalong. At pabida, tulad ni Kiko Barsaga, tulad ng DDS congressman na si Libiste. Pari-parehas kasi ang kanilang kulay. Kaya pari-parehas ang kanilang pag-iisip. Pari-parehas ang kanilang mga gawa. Puro lang pabida, media mile age. Nasabi nga mga kababayan ng mga observers, baka kasi may mga plano sila sa politika. Future plan sa politika na mas mataas na posisyon. Gustong makalibre sa media mile age, kaya sige ang pabida po. Sige lang ang daldal. Sige lang ang pa-interview. Ganon sila. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powder the drink mix from Australia. Endorsed by cancer survivor, actress Maritone Fernandez. Magaling po siya mga kababayan sa mga cancer patients at for cancer prevention na rin po. For your inquiries and orders, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales sa Eileen Closet. Naka-base po siya sa Amerika. Sa mga mahilig naman po sa pagpa-spa, try nyo po dito sa Pamper City by OMG, your luxury escape. Located at Asiana City, Parañaque City, Metro Manila.